So hi mga insan, day 13 na nandito tayo ngayon sa Canada. And gusto ko lang sabihin sa inyo na marami din talaga akong pinagdadaanan sa buhay. And tinatry ko lang maiba yung mga iniisip ko through vlogging, and which is nakakatulong naman sa akin somehow. Pero pag katapos nakahiga na ako sa gabi, biglang papasok na naman yung mga deep thoughts sa utak ko. Alam mo, isa lang yung naisip kong bagay, saan ako nadadali is when I trust people so much. Yung trust na yun, hindi nila nababalik yung sukli ng tiwala na yun. Doon ako na-fuck up. Kaya mentally unstable ako madalas, and eto nga nakita ng magulang ko na ganito na yung nangyayari sa akin. Kaya binato na nila ako dito sa mga kapatid ko na doon ka muna, magpalipas ka ng oras. Kasi doon sa Pilipinas, ginagawa ko na lang noon, hindi na ako lumalabas ng bahay. Nandun lang ako sa studio ko. Nakaupo lang doon, nagva-Valorant lang, magdamag. Tapos biglang uupo na lang ako mag-isa ulit. Mag-iisip na naman ako ng sobrang lalim. I know, ayoko naman ng negativity sa vlogs, pero gusto ko lang aminin sa inyo yung totoo. And gusto ko lang magpakatotoo sa inyo. Ayoko lang yung may dinadala ako ng sama ng loob araw-araw habang nagvo-vlog ako. Hindi gumagaan yung pakiramdam ko, pero nung sinimulan ko ulit magdasal, mag-pray every day, every night, humingi ng tawad sa Kanya. Kasi ang naging problema ko noon, kung kailan nabibigay na sa akin lahat ng prayers ko, na hiningi ko sa Kanya isa-isa. Nabigay niya talaga lahat. Doon yung part na nakalimutan ko siya. Tumigil na ako magdasal. Hindi naman totally, pero tumigil ako. Yung faith, parang from 100, naging 20 na lang. Kasi naging sobrang busy na yung buhay ko noon. Yung takbo ng karera ko, biglang iba na. Ang dami nang pumapasok na shits. Tapos, may mga nakilala kong fans. Akala ko, you can turn your fans into your family. I'm not saying lahat kayo ganun. It's just, 2023, may nag-message sa akin, may nakilala ko. Hanggang sa naging best friend ko. Hanggang sa tinuring ko ng parang kapatid ko. Tapos biglang yung betrayal na binigay niya sa akin, sobrang laki. It's a big amount. Kaya medyo napapaisip ako lagi na paano niya ako nabudol ng ganun. Is it because I trusted her, kaya ginaganon niya ako? Tapos ngayon, mag-text ka, hindi man lamang mag-reply, pinapakita na sobrang busy, kahit hindi naman. Hawak mo yung cellphone araw-araw, imposible namang hindi niya nakikita yung messages. It's a matter of priorities lang talaga. Feel ko, nauto ako. Feel ko, naloko ako. Kilala to ng mga tao, kilalang tao to. Tapos sila pa abroad lang, ikaw nagsisuffer, nag-iisip. Dami. Tapos may mga dumaan na tao rin sa buhay ko na nagtiwala ko. Ang dami mixed up emotions kasi to na na-build up na hanggang sa I mentally fucked myself. And alam niyo yun, ang pangit ng intro ng vlog, no? Ayan, nagtiwala ako sa mga tao din. Nakakala ko na mapagkakatiwalang ko for life. I'd share my world with them. Pinirahan lang din ako sa huli. Doon ako nadadali lagi sa pera. Nakikita nilang may laman yung bulsa nito, madali lang hingin. Hindi kasi ako marunong humindi. Kaya nadadali ako lagi. Tapos one day, parang si mama ko, alam mo kung gaano kalinis yung puso mo. Mas mabibless ka, wag mong isipin. Hindi lang si mama, tapos yung mga nakilala kong mga best friends ko, mga pinsan ko. Sinabihan ako na huwag kang magbabago dahil sa mga taong yan. Gawin mo pa rin yung dapat na gawin. Which is maging mabuting tao ka pa rin. Be the bigger person always. Yung patience ko sobrang konti na lang lately. Bilis ko nang mainis, bilis ko nang mapikon. I'm suffering, pero hindi naman. May mga times na pumasok din sa utak ko nun yung S-thoughts, yeah. Pero na-overcome ko naman yun. Hindi naman ako ganun ka duwag na tao na, alam mo yun, habang meron pa to, habang gumagana pa to, kaya pa. Yun yung ayaw ko mawala sa akin. Ito hindi ko nagagamitin masyado.
Gusto ko ito naman. Kasi pag ito yung nawala sa akin, wala na. Alam ko yun and I don't want to lose my mind over these things. Pera lang yan, kaya kong kitain ulit. Pero yung betrayal kasi, yung tiwala. So yeah, pagkagising ko, parang pagod ako lagi. I'm confused. But hey, let's live the day every day. Day by day. Let's see kung saan tayo abot. Kaya ito, nilalaro ko yung YouTube channel ko lately. But yeah, it is what it is. Gusto ko nang may kayakap, hug, which is namimiss ko na sila doon sa Pilipinas. Pero yeah, laban to game. Reset. From zero ulit. Genuine kasi na malinis akong tao. Genuine na yung puso ko malinis. Alam ko 100%. I cannot do wrong sa mga tao. Ayoko lang yung pag ginagago ako, doon lang ako nagbo-burst. Pero sobrang genuine kong tao and I can vouch for myself. If people will say na hindi mabuting tao yan, papatayin nyo na ako, okay lang, walang problema sa akin. Pero genuinely, I'm a fucking nice guy and I cannot do anything wrong sa kahit anong tao kasi alam ko, lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan and all that shit. I know, depressed din ako ngayon. Stress, anxiety, nagbi-mix up na lahat, nagbibid hanggang nag-burst. Binato ko dito para magpahinga ako sa mga kapatid ko and they're trying their best. Dagi akong pinapayuan ng kuya ko, kapatid ko, bayaw ko na okay lang yan, this is life, kaya mo yan. I know they got my back. Magulang ko, busog-lusog naman yung mga yun. Anytime they got my back. Ang problema naman kasi gusto ko something of my own. Gets yun yun, parang pansarili ko lang din sana. Pero I failed. So, age 30, reset from zero. Ngayon, natutunan ko na maging wise. Hindi na parang dati. So yeah. Thank you for listening guys and I hope I make it sa pangarap ko. Ito, sa YouTube ko na lang binubuhos lahat. I hope I make it out na maayos at malaki one day. That's the dream, to give them a good life. Kahit may good life na yung magulang ko, mas gusto ko pa sila bigyan ng good life. In the future, magkaka-family din ako. Gusto ko stable lang din lahat. So yeah, let's start our day. Thank you for listening mga insan. I love you guys so much. Thank you sa support ang binigay nyo sa akin. Hindi ako aabot sa ganito kalayo kung hindi kayo umasa at hindi kayo sumuporta sa akin at hindi kayo nagtiwala sa akin kung hindi nyo binigay yung pagmamahal nyo sa akin. Maraming salamat. Sa mga Pilipino lang talaga. Pilipino lang talaga yung nagbuhat sa akin kung nasaan man ako ngayon. Hindi mga Indiano, hindi kahit sino. Pamilya ko at Pilipino lamang. Yun lang po. Thank you. Gagalingan ko, promise, para sa inyo. Promise, gagalingan ko, okay? I love you guys so much.